Magandang umaga Pilipinas. Dahil sa COVID-19 pandemic, marami sa ating mga nakagawian ang kailangan mo nang iwasan. Physical distancing, pagsusuot ng face mask at pinagbabawal na mass gathering. Ito na po ang ating realidad. Mga pagbabagong ramdam, hindi lang ng mga Pilipino, maging sa buong mundo. Kaya naman ngayong umaga ating aalamin at hihimayin ang mga hakbang at konkretong solusyon ng pamahalaan sa gitna po ng pandemya. Mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong malaman kaugnay sa pagharap natin sa ikangay new normal ang muli naming ihahatid kasama ang mga resource persons mula sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Ako po si Undersecretary Rocky Ignacio. Good morning, Rocky. Ako po naman si Secretary Martin Andanar at ito ang public briefing #LagingHandaPH. Upang sumagot sa mga tanong ng bayan, mga kasama po natin sa programa sina NHA General Manager and BP2 Executive Director Marcelino Escalada Jr., Marawi Mayor Mahul Gandamra, Department of Information and Communication Technology Deputy Spokesperson Attorney Adrian Echaus, Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr., at Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo Del Rosario. Makakasama rin natin sa paghahatid ng ulat ang Philippine Broadcasting Service. Para naman sa inyong mga katanungang, maaari po kayo mag-comment sa live streaming ng ating programa sa PTV Facebook page. Samantala, kaugnay sa muling pagbubukas ng mga restaurants na nasa ilalim po ng GCQ areas, ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, simula po sa June 15, pinapayagan na po ang gradual opening o katumbas lamang ng 30% capacity nito. 50% naman po ang operating capacity na allowed under MGCQ areas. Sa kabila nito, mahigpit natin pinapaalala na sumunod pa rin po sa health protocols na ipinatutupad ng IATF. Para sa pinakaunang balita nitong Martes, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Senate Bill 1086 na ngayon ay Republic Act 11470 na naglalayong ipatayo ang National Academy of Sports. Kaugnay dyan, nagpasalamat si Senador Bongo sa Pangulo sa pagkakalagda ng naturang bill na halos isang dekadang hinintay. Ayon sa Senador, sa ilalim ng batas na ito, mabibigyan ng pagkakataon ng mga atleta na makapag-ensayo kasabay ng pag-aral sa isang world-class na pasilidad at eskwelahan. Ang National Academy of Sports ay natasang mag-implement ng secondary education program integrated with a special curriculum on sports upang tulungan ang mga atleta na mas mapaunlad ang kanilang husay at talento pagdating sa usapin ng sports. Umapela rin si Senator Bongo sa Philippine Sports Commission na patuloy na pangalagaan ang kapakanan ng mga atleta, lalo na ang kanilang pisikal at mental na kondisyon ngayong may pandemya. Kaugnay niya, nanawagan din ang senador sa PSC na gawin ang lahat upang maibigay ang suportang kailangan ng mga atleta. Siniguro naman ng Philippine Sports Commission na mabibigyan ng allowance ang mga kwalipikadong atleta at coaches sa kabila ng no training, no allowance policy nito. Ngunit ang allowance na matatanggap nila ay kalahati lamang hanggang sa magkaroon na po ng sapat na pondo. Oras po natin 11:07 in the morning. Samantala, upang makibalita sa pinakabagong update kaugnay sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, makakausap po natin si NHA General Manager and BP2 Executive Director Marcelino Jun Escalada Jr. Magandang araw po sa inyo, GM. Okay, hintay po natin ang ating connection with GM Escalada. Napakalaga ng pag-uusapan ngayon dahil Rocky ay magkakaroon ng papaliwanag at differentiation. Ito tinatawag na Balik Probinsya at ito namang tinatawag na hatid tulong.
Rock. Opo, kasi nagkakaroon na minsan ng, hindi naman minsan, nagkakaroon talaga ng pagkalito kung ano ba yung nasa ilalim ng balik probinsya at ano yung hatid tulong na ginagawa naman po, karamihan galing po yan dun sa yung mga locally individual stranded na naiwan dito sa Metro Manila na nais na pong bumalik sa kani-kanilang probinsya. Iba naman po yung balik probinsya na mamaya po Secretary ipapaliwanag sa atin ni NHA General Manager Escalada. At para naman po alamin ang proyekto at programa kaugnay sa pabahay ng ating pamahalaan para sa nangangailangan nating kababayan, sa puntong ito makakausap din natin si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo De Rosario. Magandang araw po, Secretary. Good morning, Secretary. Good morning, Secretary. Opo, kumusta na po kayo? Bilang Secretary of the Department of Human Settlements and Urban Development, ano na po yung programa na naipatutupad at patuloy po yung ginagawa ng inyong ahensya, lalo na ngayon nahaharap po tayo sa COVID-19 pandemic? Gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na with regards to the resumption ng construction work sa mga project sites natin sa pagpapagawa ng mga bahay. Umabot ng 47,401 workers ang nagsimula ng magtrabaho. Kasi mga developers natin nag-resume na ang construction at ang ibig sabihin nito, 47,000 workers and families are now benefiting from the resumption ng construction work nationwide. So that is just for a 10-day period, starting June 1 to June 10, yun ang nag-apply sa atin to immediately start construction again na nabimbing for the last 3 months. So nagkaroon tayo ng employment kaagad ng 47,401. So it means to say, as far as pump priming the economy, ay napakabilis ang housing sector kasi immediate ang impact nito. At kung idadagdag pa natin ang impact ng housing construction sa supply chain with 80 related industries sa housing, eh makita natin na mabilis ang ating Opo, Secretary, maganda po yung possession, para yan sa employment possession, maganda po yan para sa bansa. Pero ano po yung kaugnayan ng, ano po ang role ninyo na ginagampanan ng inyong kagawaran sa bagong proyekto naman po ng pamahalaan na Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program? Actually, dalawa yung components na ating ginagawa dito. Nakapaloob tayo sa immediate intervention saka yung long-term intervention. The immediate intervention is being provided by the National Housing Authority na nakapaloob sa Department of Human Settlements and Urban Development. Meron silang inventory of available housing units nationwide na pwedeng ma-avail ng mga nagbabalik probinsya. In the long term naman, once we go on sa ating mga activities, selection of sites at magkaroon na pinpoint tayo na isang site as economic zone, we will now craft and formulate housing units or housing projects near the project sites. Parang ang concept natin dito is a township na andyan ang place of work, andyan din yung residents ng mga workers in that area, general vicinity, at andyan na yung mga eskwelahan, road networks with basic facilities on water and electricity. So it's really a long-term and short-term activities that must be undertaken by all agencies concerned. Napakaganda ng Balik Probinsya program dahil with this, pa-address natin ang problema ng density of population in the metropolis, especially in the National Capital Region. At pag nagkaroon tayo ng development in rural areas, we will now be able to prevent internal migration. Dahil yung mga residents ng rural areas, sila pupunta sa mga urban areas. Mapipigil na natin yon kasi kaya sila nagta-transfer at nag-migrate ay dahil sa kakulangan ng trabaho. So kung magkakaroon ng trabaho, it will spark economic activities and development
in the provinces. And I think that is the very concept of the Balik Probinsya program. It's a two-pronged approach. Opo, yan po yung lalawak yung mga economic activities sa buong bansa. Maganda po yan. May katanungan tayo, Secretary, mula kay Samuel Medinilla ng Business Mirror. Meron na po kayang housing roadmap ang government at ano po yung highlight ng nasabing plano? Magandang question yan, Ma'am Rocky. No? Nag-create na ngayon ng technical working group at gagawa tayo ng 20-year housing strategy plan that will have a short-term, mid-term, and long-term. It's a 20-year strategic roadmap for the housing sector. Habang tumatagal kasi tayo, yung housing need ay tumataas din. Kung hindi natin magagampanan, yung dapat gawin ngayon. Per statistics, ang housing need from 2017 to 2022 is about 6.5 million. And if nothing is done, by 2040, it will hit about 22 million housing unit requirement. So, napakalaki ng magiging housing gap kapag hindi tayo gumawa ng estratehiya para mapalakas natin ang housing production at yung major components ng National Shelter Program ay hindi natin mabigyan ng karapatang atensyon at pag-ayos. The National Shelter Program has three major components: regulation, finance, and production. Sa department, yun ang role namin para magkaroon tayo ng mga policies, rules and regulations that would complement our finance and production activities. Kailangan yan complementary, hindi pwede magkasalungat para yung regulatory natin makatulong sa finance, mababa ang interest rate. Sa production, mapabilis natin based on the current rate, mapabilis natin ang production level. At ang very key strategy na ginagawa ngayon ng department ay yung networking natin, direct networking with the private stakeholder, our partner developers. Dahil napaka-importante ang role ng partner developers sa paggawa ng mga bahay nationwide. Mas malaki ang kanilang kapasidad, mas malaki ang kanilang resources para mapabilis natin at magampanan yung housing requirement ng buong bansa. SecEd, with your 6.5 million housing units na itinatayo ngayon, gaano po kalaki ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, lalo na tayo ngayon ay nasa period ng pagbangon mula sa krisis? Mark, actually, sa 6.5 million, ang target ng ating gobyerno is to have 250,000 housing units to be constructed every year. Before, ang national average natin na construction is about 172 units yearly. So, starting 2016 hanggang 2019, na-scale up natin at nag-average tayo ngayon ng 203 to 205,000 housing units a year. So malaki ang impact nito because of the economic trigger of housing construction. Would you believe in the construction of housing units in one house, it triggers 80 other related industries. So ibig sabihin sa supply chain natin, because of the requirement of just one house, maapektuhan natin ang 80 related industries. Because andyan ang cement, andyan ang steel, electricity, tiles, and so forth. So lahat, ang supply chain, gagalaw lahat yan. Pag mas maraming ginagawang bahay, ang supply chain mas magiging dibo at lalakas. And it will trigger more economic activities, more resources for government, and more resources for the people. At magampanan natin yung ating inherent social responsibility of helping, assisting, especially the poorest of the poor, na magkaroon ng opportunity to have safe, adequate, and affordable housing units. Opo, Secretary, bibigyan daan ko lang po yung tanong na ating kasamahan na si Tuesday News sa DCBB. Bukas na po daw ang mga offices ng Pag-ibig para tumanggap ng payment for voluntary contribution at paano daw po makakapagbayad.
At ang second question naman po ng marami, kumusta na daw po ang rehabilitation ng Marawi pagkatapos po nung nangyari doon? Okay. On the first question, kung bukas na ang pag-ibig, yes, we are now operating at 75% capacity. Pwede na ang personal transaction in our branches, but we encourage online transactions. Alam mo, sa panahon na yun, we encourage yung online transactions, but we are now physically manning our offices, not only Pag-ibig, but all the agencies under the department. And in fact, as early as April, nag-work na kami almost daily in our offices. Ano? Ma-continue ang business at they are operating, they are receiving loan takeouts, whether it's housing or short-term loan. So with regards to the rehabilitation of Marawi City, I had a video conference last Wednesday at ang nakaharap ko dito ang lahat ng implementing agencies at pati si Mayor Mahul Gandambra ng Marawi City. And I asked them regarding our timeline of December 2021. And I was assured by all implementing agencies that we are on the right track still, despite itong nangyaring 3 months na hindi tayo nakapagtrabaho masyado. Continuous ang trabaho sa Marawi City kahit during the COVID. Contrary to yung mga batikos na tayo tumigil din ng pagtrabaho sa Marawi City at paggawa ng mga construction work. I was informed by Mayor Gandambra and ASEC Felix Castro is on the ground in Marawi City. Umagal lang, humina lang ang capacity dahil ibang laborers hindi na makabalik at makapasok. Yung supply of materials na andun yung inventory before the lockdown, hindi na makapasok dahil nagkaroon ng lockdown. Pero kahit minimal force, itinuloy unti-unti ang pagtatrabaho. And I was assured by Mayor Gandambra last Wednesday that full plus ang ating gagawing construction activities is starting ngayong July. Kasi na-release na ng mahal na Pangulo ang pondo na 3.6 billion last month. At ngayon nagmo-mobilize na para magamit itong 3.6 billion to provide our contractors the capability to start construction. They are now mobilizing, and I was assured by Mayor Gandambra and the implementing agencies that construction will start full blast by July of the year. So we are very confident that the Marawi rehabilitation will be completed by December of 2021. Okay, magandang balita po yan para sa ating mga kababayan sa Marawi City. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Eduardo De Rosario. Salamat, Ma'am Rocky. Samantala, upang makibalita sa pinakabagong update kaugnay sa Balik Probinsya Bagong Pag-asa program, makakausap natin ngayon si NHA General Manager, Executive Director Marcelino Jun Escalado Jr. Magandang umaga po muli sa inyo, sir. Magandang umaga naman, Secretary Martin, as well as Yusik Rocky. GM, meron po kayong mahalagang anunsyo kayo kaugnay po sa hatid tulong programa. Ano po ba ito? Tama yun, Secretary Martin. Gusto namin linawin sa lahat ng ating mga kababayan as well as sa ating mga beneficiaries under the Balik Probinsya Bagong Pag-asa. Kasi pursuant to EO 114, ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa is a long-term intervention for our people here in Metro Manila na gusto ng babalik or uuwi sa probinsya for good. So meron tayong mga packages, both individual as well as family, Secretary Martin, na talagang gusto nang uuwi sa probinsya for good. So in the meantime, sabi natin that since meron tayong mga stranded na mga OFW, stranded workers, stranded tourists, and stranded estudyante, ang tawag natin dito is hatid tulong. Meaning to say, these are all people in Metro Manila na temporary lang sila nandito because there is the absence of transportation system. Walang eroplano, walang barko, walang bus,
Therefore, na-strand sila dito sa Maynila. And government naman, as a matter of our responsibility to the people, sabi natin, rather than nagutom sila dito sa Maynila, walang pagkain at saka walang hotel, sobrang mahal. So the government made an initiative which we call Hatid Tulong. This is pure and simple assistance lang, Secretary Martin, sa lahat ng mga stranded persons in Metro Manila. Iba ito sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa, because the BP2 is a long-term intervention for the people, and that is practically developing the countryside pagbalik nila sa probinsya nila. Whereas, ang Hatid Tulong, this is pure and simple assistance that in the meantime, na walang transportation system that is available right now. Nabanggit niyo po kanina, GM June, sa ating interview dun sa Network Briefing News na meron pansamantalang suspensyon itong Balik Probinsya Bagong Pag-asa program. Can you expound on this again para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? That is true, Secretary Martin. As a matter of strategy, as the Executive Director ng ating BP2 Council, sabi ko sa ating council na these are all already in one basket. So nandito ngayon sa Metro Manila lahat. The Balik Probinsya Bagong Pag-asa, residents of Metro Manila, nandito sa Maynila. The OFWs that have landed several days ago, nandito sa Maynila. The students that have been stranded, nasa Maynila. Yung construction worker, nasa Maynila. So sabi namin, well, as a matter of urgency and importance, mas malaki ang importansya for the halong kasi ito yung mga tao na walang bahay at saka walang enough capacity to finance their stay here in Metro Manila. Whereas, the Balik Probinsya, may sariling bahay, either rented houses or owned houses dito sa Maynila. So, since nag-mix up na ang ating population, I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin. Kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And these are the OFWs, the construction workers, ating mga turista and estudyante. So that is the arrangement right now, Secretary Martin. But then again, pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded and at the same time, meron ng available transportation can go provinces by themselves, but the Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Kaugnay dyan, nakahanda na ba ang mga iba't ibang probinsya sa pagdagsa ng ating mga kababayan dahil po dito sa ating programa na Hatid Tulong? Ano po ba ang ginagawa nating koordinasyon with the Department of Transportation at ganoon na rin po ng Department of Health dahil pag nagdagsaan po, understandable, kailangan ng transportasyon. Number 2, kailangan po ng maraming rapid testing kits. Tama yun, Secretary Martin. In so far as the Balik Probinsya, we are ready. Those that are already in place right now are duly complied with pursuant the IATF guidelines as well as the DILG guidelines. Itong Hatid Tulong natin, Secretary Martin, is also a very careful assistance na talagang we also adhere to the health protocols. In short, merong medical certification din yan, merong authority, as well as rapid test. To highlight the generosity of Secretary Galvez, Secretary Martin, he gave us, the Balik Probinsya and the Hatid Tulong, considerable number of rapid test kits, antibody, na talagang to give confidence to our mayors and governors that indeed, before the dispatch, before the departure, all of these tests and all of these clearances are duly complied with by our beneficiaries, both the Balik Probinsya and now our Hatid Tulong sa ating mga stranded OFWs, estudyante and turista.
Opo, sir, meron lang po tayong pahabol na tanong mula po kay Laila ng Inquirer. Ang tanong po niya, hanggang kailan daw po exactly suspended ang balik probinsya? May time frame po ba ito? Tama, Undersecretary Rocky, ano? I am projecting that when the clouds are open, let's say for example, kung tapos na ang ating GCQ and there are already transportation available right now, itong si Hatid tulong initiatives natin will simply die down na gradually hindi na siya kailangan ng ating mga kababayan kasi these are persons with tickets already, with bus tickets as well as yung mga ating mga fast craft. The balik probinsya will now come in. So I am dependent upon Yusek Rocky sa declaration ng ating DOTR, the declaration ng ating CAAP, the ETF, as to when finally they will open our transportation system. But I foresee that in the next month, let's say for example July, I think bababa na ang demand ng stranded and therefore si Balik Probinsya will now take our second rollouts by that time. So that would mean 30 days or 1 month from now. Opo, ang tanong po ni Angel Ronquillo. May additional ko tayo si Krake. Isa palang requirements natin for our Balik Probinsya is an official communication coming from our provincial governor and mayors that indeed, on the other hand, ready na rin sila to accept as the receiving LGUs of our Balik Provincia beneficiaries para lang din to see that while the national government is ready on one hand, on the other hand, the local government units is also ready to receive their own constituents. So that is a matter right now approved by BP2 Council that a letter of request, an intent, a formal request will be filed or be submitted to the BP2 Council through the Office of the Executive Secretary. Sir, Executive Director, I mean. May tanong po tayo mula kay Angel Ronquillo ng DZXLRMN. Ang tanong po niya sa inyo, ibig sabihin po ba nito hindi natuloy ang second batch ng Balik Probinsya ngayon? Yeah. Today, we suspended kasi alam mo, Yusek Rocky, ngayon din may isang barko din na lalaya papuntang Mindanao. So this is practically the calculation and the calibration that I am doing right now. Kasi hindi ako pwede sasabay sa more important trips. The more important trips right now are the hatid tulong. So we suspended it right now and we also suspended the July 16 Sur and the 17 Zamboanga Norte simply because we want to make sure that on one hand, the LGUs are ready to receive their own constituents by then. Opo, sir, last na lang po, from Laila pa rin ng Inquirer, ilan daw po ang napauwi under Balik Probinsya program so far? So far, we only had the pilot test, Yusek Rocky. There were 112 of them last May 20 of this year, 2020. And these were all bound for Candahog, Palo, Leyte. So marami tayong napauwi. The 112 persons, I think there were 8 families in that trip na talagang we successfully brought them to the province of Leyte, and our mayors of Leyte also accepted them and conducted their own test and quarantine at the level of the LGUs. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Sa NHA General Manager ang Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program, Executive Director Marcelino Escalada Jr. Salamat po, sir. Thank you very much, Rocky. Thank you very much, Secretary Martin. Ngayong hinaharap na nga po natin ang new normal kung saan halos lahat ay gumagamit na ng digital platforms. Mahalagang malaman natin ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan. Kaugnay po niya, makakausap natin si Department of Information and Communications Technology Deputy Spokesperson Attorney Adrian Edchaus. Magandang araw po, Secretary Martin, Yusek Rocky at sa lahat ng tagapagkinig ngayong umaga. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa programa niyo. Opo, sir, unahin ko na lang po muna yung mga tanong na ating mga kasamahan sa media. Ang tanong po Sige po. ni
Ang tanong po ni Ariana Merez ng ABS-CBN, what is the DICT's assessment of the Stay Safe app? Is the Stay Safe app fit for contact tracing in the Philippines and why? Sa ngayon po, pinag-aaralan pa po yun. For that app po, I believe it was sa IATF po yun. It was a collaborative effort of all the agencies. So we have to defer to their guidance and directive po. On our part, I believe may part na dumaan sa Cybersecurity Bureau namin yon. Tapos pinag-aaralan naman yan, ano may results. So right now, we're just deferring to anong sabihin po ng IATF po. Opo, from Lisa Reyes ng ABS-CBN, on the issue of PLDT Globe, bakit wala pong cell site sa mga local telcos natin sa Pag-asa Island? Did the Philippine government ask these telcos to set up there? Sa ngayon po, we are in coordination also with the NTC, National Telecommunications Commission. Inano po namin may direktiba po ang DICT po sa kanila to actually ensure sufficient bandwidth po nitong pandemya po. Tapos ang NTC po ay nag-direct din sa mga mobile network operators or telcos sa mga internet service providers na magbigay ng business continuity plan po sa kanila para mapag-aralan at magbigay ng sufficient bandwidth po para ma-address po ang mga connectivity concerns po. So ngayon, pinag-aaralan po lahat yan ng NTC. Okay, Attorney, kumusta naman daw po ang status ng inyong proyekto na free Wi-Fi for all? Ano ba ang gagawin adjustment ng inyong ahensya para naman po matugunan yung pangangailangan ng maraming guro at mag-aaral para po yan sa online classes o blended learning na iminumungkahi ng DepEd po? Yes po. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-install natin ng mga free Wi-Fi sa iba't ibang parte ng bansa. So this is in accordance po with Republic Act 10929 o ang Free Internet Access in Public Places. So naglalagay po tayo ng mga internet access points sa iba't ibang public places, lalo na sa mga underserved and unserved areas. Kasama po dito ang mga government-designated quarantine centers, hospitals, health facilities, at syempre sa mga paaralan. Sa ngayon po, ang DICT is in close coordination with the Department of Education at sa Commission on Higher Education para ma-accelerate at ma-fast track itong mga free Wi-Fi sites natin. Nag-issue po ng direktiba ang ating kalihim na si Secretary Gregorio Honasan sa ating free Wi-Fi team, sa mga directors, sa mga regional clusters na mag-coordinate po sa DepEd sa CHED para mapabilis ang installation and deployment ng free Wi-Fi. Magbibigay din kami ng technical assistance po sa kanila kung kinakailangan. Sa ngayon po, ang target ng DICT ay magkaroon ng 2,527 na live sites sa public schools at 1,804 live sites naman sa state universities at TESDA institutions bago matapos ang itong taon. So for updates on the sites po, pwede naman i-visit yung DICT social media pages at saka website, saka yung freepublicwifi.gov.ph po para sa updated list. Tuwing buwan ng June ay pinagdiriwang natin ang National ICT Month. Kaugnay riyan, may mga inihahanda bang programa o online activities ang DICT? Yes po, tuloy-tuloy pa rin ang mga programa po natin sa departamento po. So, sa ngayong ICT Month po, maliban po sa provisioning ng mga internet connectivity para sa mga eskwelahan, so nag-issue din ng direktibang ating kalihim sa ating ICT Literacy Development Bureau, sa Cybersecurity Bureau at sa mga regional offices na magsagawa ng mga online trainings po aimed at capacitating and upskilling the ICT competencies of mga guro po natin. So makakatulong po ito upang maihanda ang mga guro natin sa pagbabagong dala ng new normal sa education sector. So may mga training po tayo na ginagawa ng online learning management system, mga video conferencing platforms,
at saka in using online educational resources. So, itong ICT month po, ang ating mga DICT regional clusters ay nagsasagawa ng month-long free webinars sa ating mga guro at sa general public. Marami silang matutunan dito dahil paggamit ng ICT tools and solutions para sa digital or virtual education. Meron din po sa cybersecurity, saka data privacy. So, hinihikayat namin ang mga guro, mga estudyante, saka general public na makilahok sa aming mga webinars. Libre po ito. Saka pwede nyo lang ipuntahan ang aming official DICT Facebook page. Kamakailan ay nag-release ng guidelines ang DICT for the Common Tower Policy. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang mga polisiya na nakapaloob sa nasabing guidelines? Yes po, Sec Martin. So, kamakailan lang naglabas ang DICT ng Common Tower Policy. So ito po, ang tawag po dito ay Guidelines on Shared Passive Telecommunications Tower Infrastructure o Policy on Shared PTTIs. So dahil dito po, may encourage po natin ang growth and development ng independent tower companies or ITCs. So ang goal po nito ay syempre padamihan ng mga towers sa ating bansa. So ang isang tower po na itatayo, lahat po ng mga telcos or MNOs, mobile network operators, makikikabit na lang doon ng equipment nila. So dahil dito po, mas makakatipid ang ating mga telcos sa kanilang paggastos ng capital expense kasi mababawasan po ang gastos sa pagtayo ng kanilang mga tore. So inaasahan po natin na ma-divert nila ang pondo nila para sa pagpapalawig ng coverage nila at mapapabuti ang quality ng serbisyo. Inaasahan natin mas ma-meet nila ngayon ang current and future demands ng connectivity. So dahil dito sa Common Tower Policy nito or Shared PTTI Policy, makaka-develop tayo ng bagong sektor para dito sa mga ITCs. So, syempre, since may bagong sektor, kailangan din natin i-regulate kaya tayo naglabas ng guidelines po. Just a few points lang po sa guidelines. So dito po ang mga ITCs ay kailangan mag-register sa DICT. So, re-reviewin po namin yung application nila. Tapos, kung qualified sila, mag-i-issue ang DICT ng ITC Certificate of Registration. So, valid po ito for 5 years. Meron rin po, kailangan po, ang qualifications po is kailangan po nila na relevant construction experience, registration, license, and financial capacity of or equivalent to a contractor falling under Category A ng PCAP para maka-qualify. Gayon din po sa lahat ng private sector PTTI sharing agreements ay dapat patas po at non-exclusive. Dapat po lahat ng ino-offer ng ITC sa telcos ay pareho ang equivalent terms, conditions, charges for co-locating or sharing in the same tower. So dito rin po sa polisiya rin po natin ay lahat po ng barangay, LGUs, NGA saka mga homeowners associations ay dapat sumunod sa maximum time period sa issuance ng permits and licenses ayon po sa Republic Act 9485 o yung Ease of Doing Business Act. So, ganyan din po, inaasahan po natin na itong Common Tower Initiative ay maging isa sa mga daan upang dumami ang investment at mas sumigla ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon ng bansa dahil sa employment opportunities na hatid ng internet access at connectivity. Ito po ay inaasahan natin na makakatulong sa Balik Probinsya, Balik Pag-asa program ng gobyerno po. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, DICT Deputy Spokesperson Adrian Echaus. Sige, maraming salamat po. Okay. Sa pagkakataong ito ay makakasama na po natin ang okay. Secretary Martin, nais natin batiin yung ating mga taga-subaybay. Ang DWIC po, sabi ni Edwin Eusebio ay naka-hook up din sa Laging Handa. At si Eric Alonso po bumabati from Davao City. Lagi daw po silang nanonood ng Laging Handa. Marami pong salamat sa inyo. Nabanggit mo yun. Ang dami tuloy nag-text sa akin. O ito ay yung ating Radio Philippines Network, RPN. Mula Batak, Baguio, Iriga, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro, Pagadian, Dipolog, Surigao, Zamboanga, Davao, General Santos nakatutok din
naka-simulcast din sa atin, Rocky. Opo, meron din Talo pa tayo. ano pa? Yeah. Meron pang? Hindi, meron din po namang nagsasabi sa atin na yun daw pong Energy FM, sa bahagi ito na ay naka-hook up din sa atin at mga regional po ito, FM ay nagsasabi, kumusta kayo? At sila po ay naka-hook up pa rin sa atin. Secretary. Maraming salamat, Energy FM at Yes FM sa lahat ng FM station kasama ang Magnum FM. Sa puntong ito, makakausap naman natin si Marawi Mayor Mahul Gandamra. Magandang umaga po sa inyo, Mayor. It's good to see you again. Magandang umaga po, Secretary Martin, and of course, Mapa Music Rocky Ignacio. Magandang umaga po sa atin lahat. Mayor, may naitalang 8 nagpositibo sa COVID-19 dyan po sa Marawi mula sa Hatid Tulong Program. Sa ngayon, kumusta na po ba ang lagay nila at ano yung assistance na ipinapaabot ng LGU para sa kanila? Okay. Secretary, mukhang nagkaroon ng pangyayari din sa ating linya ng komunikasyon. Tabayanan natin na kung maya-maya ay makakasama natin na si Mayor Gama Damra at mamaya nga po ay katulad ng nasabi kanina ni NHA General Manager Escalada ay temporary po na sinususpend muna yung ating pagpapatupad ng Balik Probinsya bagong pag-asa program, Secretary. Oo nga, napakahalaga ang magiging panayam natin kay Mayor ng Marawi sana. Kaso wala tayong magagawa dahil ang linya ng ating komunikasyon ay mahina. Samantala, anong susunod natin na meron ba tayo makakapanayam after this? Meron ba Opo, tayong recording? Yes, Secretary, para naman po makibalita sa pinakahuling update sa probinsya ng Lanao del Sur, makakausap po natin si Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adyong Jr. Magandang araw po, Governor. Magandang araw naman. Opo, Governor, dahil po... Narinig. Yes, Governor. Dahil po sa magandang response ng inyong probinsya sa kabila ng banta ng COVID-19 ay sa ngayon, isa po kayo doon sa nananatiling may pinakamababang na itatala po ng kaso. As of today, ano na po ba ang bilang na nagpositibo sa inyong probinsya? Sa ngayon, no, as of today, we have 21 confirmed cases ngayon lang. Ngayong umaga, pumasok yung 7. A total of 21 confirmed cases. Governor, ano ba ang ilan lamang sa mga estratehiya na talaga namang ipinagmamalaki ng Lanao del Sur sa pag-prevent ng pagkalat ng virus na ito? Actually po, ang pinapatupad natin, yung EO ng National IATF. Yung first one is March 16, kung saan nagkaroon ng enhanced community quarantine. Pinaalam natin sa ating mga kababayan na sa nangyayari ngayon sa pandemic na to, hindi po muna pwedeng lumabas. Doon lang po muna tayo sa bahay at magsuot po ng mask all the time, then maghugas ng kamay. At yung mga kababayan po naman natin, sumusunod sa mga PO ng IATF Lanao del Sur. At sa ngayon po, yung mga inumpisahan natin, yung quarantine facility natin ngayon sa Marawi City, kung saan ngayon, yung mga dumarating na mga stranded galing sa Manila, nandyan po sila lahat. Kaya po, gusto ko lang pong linawin na hindi po natin pinipigilan na pauwiin ng ating mga kababayan. Gusto lang po natin i-regulate. Gusto lang po namin na ang apela namin po sa national government ay magkaroon ng RT-PCR dyan sa Manila bago po sila
pauwiin. At dito po, pagdating po nila sa airport at sa pantalan natin, meron na pong naka-standby na mga sasakyan para sunduin sila at ididiretso po sila sa provincial community quarantine para i-check po. Then, yung magpa-positive po sa rapid test, pupunta po yung Amay Pakpak Medical Center, yung personnel po nila para mag-swab test po. At ngayon po, from June 7 up to the present, meron po tayong 21 cases, confirmed cases. Opo, Governor, pag-usapan naman po natin yung government efforts po na ginagawa ninyo para sa rehabilitasyon ng Marawi. Ano-ano na po ba yung mga kasalukuyang projects? Kaugnay dyan, naibalik na rin po ba yung masjids na nasira noong Marawi siege? Pwede pong ulitin, hindi ko po masyado naintindihan. Opo, pag-usapan naman po natin ano na po yung kumusta na po yung rehabilitasyon ng Marawi ngayon? Okay naman po ngayon lahat po ng construction sa rehabilitasyon ng Marawi nakumpisa na po. Medyo man po kasi ito pong pandemyang ito po nagdulot ng problema sa lahat ng ating mga manggagawa na nanggagaling sa Iligan at Cagayan de Oro. At medyo yung mga pabahay po natin, nag-start na po tayo. Tinatapos po natin, inaabol po natin yung deadline ng mga housing na ito. At meron pong ongoing ngayon yung Trans Central Road sa outside MAA. Ibig sabihin po, outside ng apektado sa Marawi City. Ito po ay umabot na tayo ng meron tayong percentage na about 60 to 70%. Itong tatlong package na ito na ongoing ngayon sa Marawi City. And before December po, ngayong taon, matatapos po itong Trans Central Road dito sa labas ng MAA. Opo. Governor, kunin ko na lang po yung mensahe nyo sa inyong mga kababayan, Governor. Gusto ko pong ipaabot sa aking mga kababayan, lalong-lalo na sa lahat ng gustong umuwi sa Lanao del Sur at panawagan po namin sa national government na bago po sila umuwi, padaanin po sila sa RT-PCR para po pagdating nila dito, sigurado po tayo na wala po silang maawaan. And ito naman po sa aking mga kababayan na nandito ngayon sa Marawi City and Lanao del Sur, kung wala po tayong lalabasan sa ating mga lugar, sa bahay na lang po tayo, mag-standby po na lang po tayo sa bahay at kung hindi maiwasan na lumabas para bumili ng pagkain, sumuot po tayo ng face mask at mag-observe ng social distancing about 1.5 meters. Sana po ang aking mga kababayan sumunod po sila sa lahat ng EO na ilalabas ng National IATF at ng lokal na pamahalaan ng Lanao del Sur. At gusto po natin ipaabot sa ating mahal na presidente ang taus-pusong pasasalamat natin sa Balik Probinsya at sa ating si Senator Bongo sa lahat ng tulong na naipabot sa Lanao del Sur and Marawi City. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat sa inyong panahon. Lanao del Sur Governor Mamintal Alonto Adjong Jr. Mabuhay po kayo. Stay safe, Governor. Sa puntong ito ay makakasama natin muli si Mayor Mahul Gandamra ng Marawi. Magandang umaga po sa inyo muli, sir. Magandang umaga po, Secretary Martin at Ma'am Music Racket Naso po. Magandang umaga. May naitalang 8 nagpositibo sa COVID-19 sa Marawi mula nung nagkaroon po tayo ng hatid tulong program. Sa ngayon, kumusta na po ang lagay nila, Mayor?
Kami po ay nasa quarantine facility po na yung mga nagpositibo ng virus na ito nasa quarantine facility po na pagsusuportan mga positive. At ito po ay nagdagdagan. Nakapag po ay mag-inform na kayo po positibo. At ngayong araw po ay nagdagdagan ng dalawa. Bali, we have 10 constituents from Marao City known not to be positive for this virus. And yan po ay they are all asymptomatic. And ang ating mga health workers ay in-address po ang kanilang mga pangangailangan, including food provision and kung saan po ang mga opisina na dapat nilang kailangan po. Opo, Mayor, kaugnay dyan, ano po ba yung protocol na kanilang pinagdadaanan at gaano po kahanda pagdating sa test kits, facilities at iba pang medical supplies para sa umuuwi nating kababayan dyan po sa Marawi City? Well, kagaya po ng sinabi ng ating gobernador, ang aming pong community quarantine facility ay equipped po ng mga testing facility. Isa doon yung ating mga rapid testing at nandun din po ang ating mga health practitioners kung saan inaalagaan nila ang ating mga constituents na nandun po sa ating quarantine facility. Yung mga nag-negatibo po, they were advised to go home but they will be isolated sa kanilang mga bahay kung saan chine-check din po ng ating City Health Office. Opo. Kung saan chine-check po ng ating City Health Officer na ito po ay safe for isolation. Opo. Mayor, hindi pa man po tuluyang nakakabangon ang ating mga kababayan mula po sa nangyaring Marawi Siege. Dumating naman po itong COVID-19 pandemic. Gaano ba kahirap ang inyong pinagdadaanan ngayon sa inyong probinsya? At ano po yung mensahe ninyo sa inyong mga kababayan, pati na rin po sa pamahalaan? Ako po ay nagpapasalamat sa agarang suporta ng ating national government. In fact, yung Pinian Fund po through the initiative of Senator Bongo and of course our President ay talagang malaking tulong po na ibigay sa ating mga constituents during the enhanced community quarantine and eventually general community quarantine na kung saan ito po ay nakatulong sa ating mga constituents in terms of giving food provisions and other medical assistance. Ito naman pong pagdating ng pandemyang ito ay talagang mas nagpapahirap po sa atin dahil because of the siege that took place here in Marawi City ay talaga pong right now ay hindi pa naman po totally nakabangon at ito naman pong pandemya na ito ay isang pagsubok muli sa ating mga kababayan dito sa Lanao del Sur and Marawi City. But I believe that Maranaos are resilient people at handa po namin lagpasan ang mga pagsubok na ito, of course, sa tulong ng ating national government and other partners na tumutulong po sa atin dito sa Marawi City. And of course, the Governor, regarding doon mga na pinapauwi po dito sa amin sa Lanao del Sur and Marawi City, na sana po yung programang hatid tulong ay yung mga kanya-kanyang local government kung saan yun ang point of origin po ng ating mga constituents ay magtulungan ho kami na bago po pauwi ng ating mga constituents dito ho sa Lanao del Sur and Marawi City ay dumaan ho sila sa testing at the minimum yung rapid testing po or sa ating sinasabing PCR testing. Nang sa ganon, hindi ho kami ma-overwhelm dito. Kaya po nang nangyari na we have more than 20 positive cases of coronavirus. So yan po ang aming apila sa ating partners, ang iba't ibang local government units kung saan nanggaling ang ating mga constituents. Opo, Mayor, kami po ay kaisa ninyo at kumusta po sa ating mga kababayan sa Marawi City. Maraming salamat po sa inyong panahon, Mayor Gamdamra. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat.
Sa puntong ito, dumako naman tayo sa pinakaunang ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa, mula sa Philippine Broadcasting Service. Makasama natin si Zarina Lusuegro. Maraming salamat, Secretary Martin. At narito na nga po mga balita mula dito sa #COVID-19 Radio PH, Radio Pilipinas. Rice Competitiveness Enhancement Program o RCEP seeds distribution sa mga barangay sa San Quintin, Pangasinan nagpapatuloy. May report si Marie Mildred Coquia. COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Patuloy ang pamamahagi ng inbred seeds sa ilalim ng RCEP o Rice Competitiveness Enhancement Program ng Department of Agriculture sa 21 barangay sa bayan ng San Quintin, Pangasinan. Kamakailan na isinagawa ang pamamahagi sa mga barangay ng Alak, Kalumboyan, Nangapugan at Gonzalo. Ipinabatid ni Engineer Christian Javier, Focal Person, Agricultural Extension Worker, na ang municipal allocation as of date ay nasa 1,125 hectares o 2,250 bags. Target beneficiary naman sa RSBA enrolled farmers mula sa 12 barangay ay 50 hanggang 70 na magsasaka bawat barangay. Ang mga ito ay nabahagian na ng 40 kg certified seeds bawat ektarya. Idinagdag pa ni Javier na nasa 1,800 na benepisyaryo na rin ang nakinabang sa 5,000 pisong financial assistance sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program ng DA. Ang mga ito ang nakapagpatala sa RSBSA, may sakahang may sukat na kalahati hanggang 2 ektarya at apektado ng rice certification noong huling dry cropping season. Manipod tayo. Samantala mga gobernador sa Kanlurang Visayas at alkalde ng lungsod ng Iloilo nagpulong para sa pag-uusap na maging aktibo muli ang ekonomiya sa rehiyon ay pinabagal ng COVID-19 pandemic. Mula po sa Radyo Pilipinas Iloilo, may report si Bing Pabiona. COVID Radio. Laging handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Nagpulong ang 6 na mga gobernador sa Kanlurang Visayas kasama ang alkalde ng lungsod ng Iloilo para pag-usapan ang mga hakbang upang muling maging aktibo ang ekonomiya ng rehiyon na pinabagal ng COVID-19 pandemic. Layon din ng nasabing pulong na makabuo ng mga hakbang para makabangon ang ekonomiya ng Region 6. Sa probinsya ng Iloilo, ang sektor ng turismo at agrikultura ang pinaka-naapektuhan ng pandemya na umaabot sa bilyong-bilyong piso ang lugi dahil walang bumibili ng mga produktong sakahan. Plano ng mga opisyal na bumuo ng Technical Working Group para sa kalagdagang gagawin at mga detalye para sa agarang pagpapatupad nito. Tinukoy ang pagpalakas ng intra-regional market linkages at supply chains ng local producers, pataasin ang produksyon ng mga produktong may mataas na demand, mapadali ang libreng paggalaw at isulong ang domestic tourism. Mapabuti ang kapasidad ng sistema ng kalusugan lalo na sa COVID-19 testing at contact tracing at mamumuhunan sa information communications technology infrastructure upang suportahan ang electronic governance. Ayon kay Mayor Jerry Treñas ng Iloilo City, kung mas maaga itong ipatupad, mas mabuti para sa ekonomiya dahil sa June 15, magbabago na ang klasifikasyon ng rehiyon. Mula sa Iloilo, Bing Pabiona para sa Radyo Pilipinas. At yan po mga balita mula dito sa #COVID-19 PH Radio, Radyo Pilipinas. Muli ako po si Zarina Lusuegro. Back to you, Secretary Martin. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Secretary, bago tayo magpaalam ay nais natin batiin ang si Bombo Elmar Acol, News Director. Kasama rin po ang sina Bombo Dennis, Sol Marquez, Nessa Mercado, Annalyn Soberano, Gerald Ulep, Bam Orpilla. Araw-araw po sila nakamonitor sa atin at ganoon na rin kay Raymond Tinasa ng Bombo Radio. At yan nga po ang mahalagang impormasyon na aming nakalap ngayong araw. Muli maraming salamat po sa mga nakausap natin sa inyong paglalaan ng oras para sa programa. Ayan Raymond, Basta Radyo, Bombo. Ang public briefing ay hatid sa inyo na iba't ibang sangay ng Presidential Communications Operations Office sa pagtulungan ng Department of Health ay isang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP. Maraming salamat din po sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Ako po yung lingkod, Secretary Martin Andanat. At mula pa rin po sa Presidential Communications Operations Office, ako po si Yusek Rafi Ignacio. Magkita-kita po tayo bukas dito lang sa public briefing, #LagingHandaPH.
yan sa Radio Philippines Network. DXKD Broadcast Center, Juliana Building, Gonzales,